Dagdagan ko. Hello guys, magandang araw po. Tatanim ko na po ng ilang paso yung aking mga cuttings nitong black tea cactus. Ito po, nung pinutol ko po ito, 10 days na po ngayon. Kala ko mga 3 to 4 days po may tatanim ko siya. Ito po yung nilagyan ko ng turmeric yung mga bagong cut niya para mag-heal. 3 to 4 days hindi ko po siya naitanim. Hanggang nag 1 week, ngayon po eksakto 10 days na po. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Tatanim ko na po ito ng simple lang. Para naman po hindi siya baka matuluyan mamatay. Dito ko na lang po ilalagay. Pasensya na po, maingay na naman sa labas. Umuulan-ulan po. Dito na po siya itatanim sa maliit. Isasalin ko na lang po kapag medyo okay na sila. Merong po itong soil ko. May halo pong ipa at maliliit na bato. Ganito pong mga bato. Ayan, may mga ganyan po. Matanghito yata ito o sobra pa sa laki ang Pero halo-halo na po sila dyan. Ito po yung naka-stack ko na soil. Itutusok ko na lang po ito. Medyo nanunusok na naman ng daliri. Ingat po tayo pagka ganito ang itatanim natin. Yan. Medyo ibabaon ko na lang po muna. Pinatong ko po para hindi ko ganong hawakan. Ganyan. Medyo lubog po yan. Lubog po siya sa ilalim. Angatin ko na lang po ng bahagya. Ayan. $10 days na po ito. Ang kagandahan po na ito, hindi naman siya maselan. Kasi dati po mga 3 to 4 days po yata bago na itanim. So ito po, experiment na naman ako. 10 days na po ngayong araw na to. 10 days eksakto na bago ko siya maitanim sa lupa. Yan po. Angat ko lang ng bahagya ulit. Medyo madilim na po dito sa taas. Mga 6 PM na po siguro. Medyo madilim po talaga. Dahil nag-uulan din. Pagkakaalam ko po, ito, hindi naman po siya maselan sa soil na gagamitin. Kasi nung una po ako nagtanim nito, basta ko na lang po talaga siyang nilagyan ng soil. Nag-survive naman po. Tabingi. Ayan po. Tabingi niya. Ulitin ko po, tabingi. Para maganda po yung tayo niya. Pagka nagkaroon na po siya ng roots. Dapat maganda po yung kanyang tingling. Diretso. Ayan po. Ito po pala yan. Ito po, naulanan na. Ito po yung mga cuttings niya na nilagyan ko rin ng cinnamon. Ay, turmeric. Medyo nagila po siya kaso lang naulanan ng naulanan. Pero mukhang okay naman po. Yan po. Ito lang. Mukhang okay naman po siya. Black tea crested po ito. Crested. Bali, ito po. Kailangan po, alam po natin kung nasaan yung pinakailalim po niya. Kailangan nakaano siya doon kung saan po nakatayo. Para hindi po tayo magkamali ng tusok sa kanila sa lupa. Pag itatanim na natin. Kasi tuyo-tuyo po yung ating soil. Napakaganda po niya kapag nagkaroon siya ng crested. Yung ano na siya, nagpipist. Aray. Nanusok po talaga. Ay, nabaliktad na. Kailangan po ibalik ko yun.
Gusto natin ng tindi. Medyo marami-rami po ito. Marami-rami akong pwede mapa-ibenta pagka successful po ito lahat. Doon lang naman po ako nagbibenta sa mga kakilala. Dito lang kasi hindi naman po ako nag-ship ng mga plants. Tumakuha nangagat na ng usok. Okay po. Nagkaroon na po ng dagda. Nagkatusok-tusok na kasi sila. Nagkatusok po sila ng karapi nila. Yan, lalagay ko ang bubini. Baka mamaya maligaw po kung asal po ang taas. Pinakailalim niya. Yan. Hanap ko lang. Wala na yata akong pots. Wala pa ang aking pots na maliit. Dini na lang po. Itong aking mga nagamit na. Maganda pa nga po rito. May design kasi yung pot. Pinaka-side niya. Kahit ganun din naman po ito. Dry na dry po talaga yung soy kasi stock na po ito ng isang taon. Sa planggana lang. Kaya angat ko lang. Ay, naku, lumakas na po lalo yung ulan. Maulan na po talaga. Ayan po. Nakikita ko ba lahat? Ayan. Ito po yung kanilang pinaka-mother. Mother na talaga. Napakaganda po niya. Oh. Mother na mother. Ay, umahaba na po 10 days. Medyo maikli pa po ito. Kaso kulang na po yung aking ano. Okay na po muna yan sa ibang pagkakataon naman. Oh, napakaganda. Gusto ko po maging ganito sila lahat. Basta pagka dumidiretso po, kailangan putulin nyo na po. Para naman yung mga bagong tutubo, maging ano po siya, crested po siya, ganito. Yung mga magiging maganda yung kanilang tubo. Kasi po ito, napabayaan ko. Gaya po nito, pag pinabayaan po ito, hahaba lang po ito ng hahaba. Kaya kailangan po, abatan po natin. Nakakatusok talaga yung ano. Diligan ko naman po ito kasi sobrang dry talaga ng soil niya. At saka nakapag-adjust naman na po yung kanilang cut, kanilang pinakasugat. Kasi 10 days po, napakatagal na po para sa akin yung 10 days. Hindi ko sila na itanim kaagad. Dagdagan ko lang yung mga medyo kaunti ang ito po. Diligan ko na. Siguro po isang diligan lang, mga after 1 week na lang ulit. Depende po kung naarawan o ay kung umaraw po kasi hindi ko pa po naman po ito i-direkta sa araw. Hayaan ko po muna ito doon sa yung morning lang po, mga 2 hours. 2 hours merong araw na makukuha sila. Medyo matibay naman po ito, hindi siya maselan. Ito po yung napansin ko rito. Hindi siya maselan itanim. Pero hindi po natin masabi dahil po ito ay halaman. Depende po sa soil niya kung naging hiyang po siya sa soil. Bali yung ibabaw lang po ang babasahin ko ay ano yung pinakalupa lang.
Yan na po. Marami po tayo i-expect na tutubo ng magandang halaman. Napakaganda talaga titigan. Masyado akong na-amaze kakatitig sa mga halaman. Ito, napakaganda. Ayan po guys. Ayan po, napakaganda po nila. Ayan po guys, napakaganda nila. Nakakamanghang titigan lagi. Okay guys, update ko po kayo. Black tea crested po ito. Ano po ito, variety ng cactus. Ayan po guys. Thank you for watching po. God bless everyone.